Hindi pa nga po namin nakita yan sa personal. Oo. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kami pakialam sa Politika. politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nag-deliver, nagpakawala ng mga mali-maletang pera sa kung kanino? Itong paglabas niyo, alam ba ng dating o ng boss niyo si Congressman Saldi? Hindi Hindi po sir, kasi gusto namin suportahan yung buwan niya, yung Sinabi niya. sinabi niya, at saka yung Sinabi ni Tato. Wala. Kailan niyo huling nakausap ang isang Congressman Saldico at ano yung napag-usapan? Wala na kaming communication after nung lumabas yung issue. Kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kaming cause. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala? Hindi rin po namin alam kung nandito sila or nasa ibang bansa. Ano ang huling pag-uusap niyo sa kanila? Sa dalawang Ang pag-uusap namin ni Mark, yung nag-end na kami ng work na yun na wala na kami. Nung lumabas yung issue, wala na kami work. Yun na lang. Pwede malaman kung magkano ang sweldo niyo Range. bilang isang, yung ano lang, average na lang, ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or at allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Saldi? Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po ng inyong sweldo, kada buwan po ito. Yes, Ano? natin. So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Saldi ko kayo. May hiwalay sir, merong din kasi yung regular tapos may hiwalay sir. Isa-isa lang to. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Saldi ko? Sino nag-hire sa inyo or sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable lang. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommenda o personal banking. May nag-hire sa amin, mga kakilala nila namin na kailangan nila ng additional security kay Consul. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is, kakilala kong isa, kakilala niya rin yung isa. Kaya Hilaan po kasi kami ma'am sa trabaho. One submarine is always submarine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon? O anong pagkukundina ang natatanggap nyo ngayon sa kasamaan nyo sa Marines? Natatanggap namin sir yung minsan bigyan kami na high moral din kasi nagdantad kami sa katotohanan. Support. Yung klase ng pananakot na natatanggap ninyo, ano? Na inyong kinakabahala, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Totoo. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kami harapin kung ano man yung para sa akin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga impormasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Other questions? Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasama din kayo na lalagdat sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18? May personal pa sila sa nila, guys, from yung family. Yung iba kasi Malala. income, yung iba incumbent pa, kung nagsiserve pa, and may mga family members pa kung nasa nasa gobyerno, what can be the worst
na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi ko, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayang sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong gera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyo, all out na tayo, mag-all out na? Nagpupuan kami kay Atty. Ma'am nagsisik kami ng guidance sa advice sa siya na lang yung makakapagsabi kung ano pa gagawin namin sa mga susunod na ako. Yes, sir. Yung case of- Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal niyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kami na Siguro hindi ba po? Meron na pong medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban na. Inigipit, ano yung sabihin niyo? Hinigipit. Inigipit. Kaya anong klaseng pagigipit ang ginagawa? May mga kwansa, may mga pupunta sa bahay, sa tanong, saan daw kami. Si Congresswoman Laila de Lima, alam naman natin na nakulong. At alam ko, alam naman tayo. Kailan nangyari yung pagkukulong ng paglabas ng kulungan? Saka pakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Santico. Opo, 2025 po. Ibig nyo sabihin, a day after paglabas ng kulungan? Hindi naman. Month naman sa akin. So, Pinlano pa rin. Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos may halimbawa po meron, kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video yan, ano po. Hindi po ba kayo sinisikap? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture or laging patakas? Sinisita ma, kasi pagkukuha namin, patago. Patago. Baga remembrance lang. So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano tong mga to. Wala pa naman. Parang, remembrance mo na talaga na ganun. Na may Pero ganun. parang wala ka pang plano o idea na ganun pala pupuntahan nito. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to, mali na to? Yung una po ba hindi nyo na naisip na mali na yon dahil malalaking pera po ang involved? Hindi kami nag-isip ng gano'n ma'am kasi mayaman si boss ma'am marami siyang buwan. Nadja-justify ng pagiging mayaman niya yung halaga ng perang nakikita ninyo. Ano pa? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin nyo? Nasaan siya? Hindi namin alam kung saan sa ngayon. Pero, Wala rin kaming contact sa ngayon. pero nakakaramdam kayo na binigipit ng isang Sergeant Gutesa. Kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan ng mga naunang pinunyat nung nakalipas na presidente. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya ma'am pero Nasabi lang siguro namin yung tamang ay yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya umamin. So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila.
Normal naman yan, ma'am. Yung pagka, i-deny mo eh. Pero hindi naman makapagdinay yung mata namin. Kasi nakita talaga namin. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes, yes. At ilan lang yun, no? Marami pa ron na hindi na ilabas. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes po. Marami pong copy. May Maraming USB. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yun? Parang siguro Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? kay Kon, ma'am. Ako Yanis. kay ST, no? History yan. Bakit? Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi Hindi po. naman. Handa na kami doon kasi alam namin kung ano magiging Yun na yung mindset na ano na ganun mangyayari. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga nireport ninyo, ang pinakamalaki po, pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niyo yun? Hindi naman. Kami na. May- Normal lang po yung mag-deny siya. Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Handa pong tumulong si Attorney Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? Kahit sa... Pwede nyo pong sagutin. Kahit sa, sir, kahit kailan. Sinado man yan ng Congress. Harapin namin. Kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman? Siyempre, sir, high moral kami kasi may support na one. Ilan sa inyong Katoliko rin? Halos lahat. O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahan Katoliko? Meron naman, sir, kasi yung kuhan sa amin, sir, testigo. Bishop. Bishop. So, kontento na kayo sa inyo. Sige, wrap up tayo. Tingin na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Ako po si Silvio Darda Jr. Panawagan ko po sa mga tao kung dagdagan pa suporta po sa amin kasi nagsasabi kami ng pagkatotohanan. Yan lang po. Fidel Corpus po, nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin sapagkat totoong-totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pinabot namin. Nanawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Del Artubi po. Nanawagan po ako sa Atamba, sa mga kababayan ko na suportahan. Totoo po yung sinasabi namin at suportahan po kami. Maraming salamat. Rosebert Topan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa akin. Salamat po. Romel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin yung 18 na sinasabing ex-marine, bagong name, kung ano na yung tawag na sa amin. Maraming salamat po, pero kahit ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, magpasensya na po. Laban lang.
Sir, sa families po ninyo, napapanood po ko. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin, ingat lang po. Supportive naman yung family ko sa akin. Ipapasalamat rin ako. Kasi malapas yung katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Salamat. Sa family ko po, salamat sa tiwala at lagi akong sinasabihan na mag-ingat. Salamat. Kami rin po maraming salamat sa inyo. Thank you.